Hello everyone! So yeah, this video is all about my realization after ako tumigil ng pag-aaral. How it feels, kung ano yung naramdaman ko after akong tumigil. No? So yeah, gumawa ako. Anyway, pasensya na kayo sa background natin. Medyo magulo pa, hindi ko pa kasi naayos. So kakalipat ko lang din from sa isang lugar. So bumalik na ako. So hindi ko pa naayos lahat. Anyway, yeah. So, gumawa ako ng video about kung bakit ako tumigil. So, ginawan ko siya ng video guys kasi merong iba nagtatanong. And ang hirap din naman kasi na, explain na lang ng, explain ko isa-isa, di ba? So, ginawan ko na siya ng video. And also, para na din, ayoko na din kasi na merong magkaroon ng mga, own story. Gagawa ng story akong ba't ako umalis. So, gusto ko na nanggaling na mismo sa akin. And gusto ko lang talaga na i-video para makita niyo yung emotion ko kung totoo ba yung iba yung feeling ng chat at saka yung kausap mo through video, mga ganun. So ganun yung feeling ko, kaya ginawan ko siya ng video. Hindi naman ako nagkamali doon kasi meron talagang iba na mali yung yung mali yung pagkakaintindi nila kung ba't ako umalis. And kaya pinagpauna ko na kasi defensive akong tao. Ayoko nung mga ganun. Hindi pa nangyayari pero yun na nasa isip ko. At hindi ako nagkamali sa inisip ko that time. No, kasi nangyari talaga. So, sinesend ko na lang yung video, yung link ng YouTube, yung video na yun. Tapos, pinapanood na nila kung bakit. At anong reason kung ba't ako umalis. At ba't ako tumigil ng pag-aaral. Yan. Ito na nga, yung naramdaman ko after akong tumigil ng pag-aaral. Siyempre, nangihinayang because nakapagsimula na ako ng mga 1 month or almost 2 months na, tapos tumigil ako. And third year na ako, third year na ako. Ngayon pa ako mag-shift ng course and ngayon pa ako tumigil, diba? Pero so yun yung dalawang pinanghinayangan ko. Ay, tatlo pala. First is siyempre nakapagsimula na ako ilang araw, buwan o isang buwan mahigit na ako nag-aral, and then sayang din naman yung mga time na yun, diba? Pumapasok ako ng maaga, tapos tumigil pala ako. And pangalawa naman, third year na ako, tapos ngayon pa ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-shift ng course. And pangatlo naman, of course, the opportunity na binigay ng school na parang I feel na nasayang ko siya. Ganun. Pero marami namang reason yun yung mga negative na parang nasayang ko yung opportunity. Nakapagsimula na ako mag-aaral, tapos ngayon pa ako tumigil, third year na ako, pero ngayon pa ako tumigil. Pero more on positive naman, marami naman. Like, I'm happy and I feel like, I'm proud of myself kasi nagawa ko siya. And parang achievement for me lang, no? Kasi matagal ko siyang inold na ayaw ko, parang ganun. So hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob, but now I'm happy kasi and then tulong loob, nag-aaral naman ulit ako, no, sa second sem, pero hindi pa, nantay ko lang yung 2 buwan pa bago magsimula ng second sem and mag-aaral ulit tayo. And another naman is naging masaya din ako kasi nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko nagagawa. Just something like iniisip ko na lang na pinagpahinga ko muna yung isip ko ngayon, kasi in school is kailangan mo din talaga ng a very positive and positibong pag-iisip, hindi yung parang you're so tired na, you're feeling na wala ka ng lakas, like parang ganun na feeling. But now it's like I feel na iniisip ko na lang na I need to recharge myself, and pag na-charge ko na, hihirit ulit tayo, babawi ulit tayo. So wala naman huli. Hindi pa naman huli yung time, hindi pa naman huli ang lahat, So may time pa naman tayo mag-aaral. Ang mahalaga, nasa pinag-iisipan, may plano tayong ipagpatuloy at mag-aral. Hindi naman ako tumigil to stop forever na, and parang mag-stop na talaga. Like, ngayon lang to, like ilang buwan lang, tapos hihirit ulit tayo. Like, may mga bagay lang na kailangang ayusin. Like, siyempre nanghinayang ako. Yun lang naman yung gusto kong sabihin. Nanghinayang talaga ako sobra. Like, I feel it. Siguro ngayon kasama ko silang nag-exam, nag-quiz, mga ganun. Namimiss mo yung mga bagay na nakasanayan mo. Pero hindi naman pa matagalan to.
Kasi ngayon lang naman to at mag-aaral lang ulit ako. Yun lang naman yung gusto kong sabihin. Like, nanghinayang lang talaga ako. And, yeah. Pero, it's more on positive naman. Like, I'm happy of what I've done. No? Kung ano yung nangyari. Like, I'm happy naman. I'm proud of it. So, parang, just nanghinayang ako. Pero, wala naman akong feeling na nahiya or something ganun. Like, nanghinayang lang talaga. Panghihinayang. It's in a part of the process din naman, no? Hindi naman lahat ng bagay is sang-ayon sa'yo, di ba? Like, may mga bagay talaga na masasagasaan mo. But ang mahalaga, naging totoo ka at ginawa mo yung kung ano yung bagay na makapagpapasaya sa'yo. And, yung decision ko, yun yung nakapagpapasaya sa akin. So, yeah. So, ngayon, just for me lang is to those students na who want to pursue their dreams, no, or their career talaga, like, and now parang pag nag-iisipan yun, nagdadalawang isip kayo, no, I will not say na mag-stop kayo or mag-shift kayo. It's up to you pa rin, guys, and I will not, parang ayoko na anuhin kayo na parang alukin or something, like to encourage you na mag-shift and to gayahin nyo ako. Because for me, it's kasi kanya-kanya tayo eh. And I don't want you na parang ayokong ma-encourage ng tao. No? Kasi I know in myself na for me, it's gusto, parang para sa akin tama yung ginawa ko. Pero may mga part din na mali. Parang ganun. So parang hati. No? Pero for me, ito yung makapagpapasaya sa akin na parang I don't want that types of like may mga bagay lang ako hindi gusto at ayaw ko na yun yung ko. Like, may mga gusto, ang hirap ipaliwanag, but just for me is kinuha ko lang talaga kung ano yung passion at goal ko. Gusto ko na, hindi kasi yun yung passion at goal ko, kaya ayaw ko siyang i-pursue. Parang ganun. So, if same lang at kung ganun kayong tao, may gusto talaga kayo isang bagay, and kaya naman, di ba? Alam mo, kaya niyo naman talaga. Like, yeah, siguro it's the best, is gawin ninyo kung ano yung makapagpapasaya sa inyo at kung ano yung kung kaya naman talaga. Alam mo, gusto mo ng yung ganong course and then kaya nyo naman talaga, di ba? At hindi naman, kahit ako nga, actually hindi ko naman talaga kaya mag-aaral sa sa mga private na may mga bayad. Pero parang nag-ano na lang ako, nakipagsapalaran kumbaga, no? Yeah, may mga bagay na ganun, but I believe in lahat naman ng bagay nagkakalakip na gumagawa, and naniniwala ako na hindi ko naman ikakapapahamak yung decision ko na yun. So sa awat tulong is sana samahan niya pa rin ako. Yun lang naman, guys. Yun lang naman yung gusto kong sabihin, na if whatever your decisions in life na gagawin niyo in the nearest future, like gawin niyo to, no, na kumbaga wala kayong pagsisisihan. Parang wag niyo yung i-compare, don't compare, don't parang wag kayong mag sa iba. Dapat nagde-decision kayo in your own, na hindi kayo nagde-depend sa ibang tao. Yun lang naman yung gusto kong sabihin. Yun lang naman. Yeah, and do it for yourself, not for others, kasi at the end of the day, tayo pa rin at yung sarili niyo pa rin yung matatakbuhan, masasandalan ninyo. At kung ano yung desisyon niyo, wala kayong ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili nilang kung mali at tama man yung desisyon na gagawin ninyo. Just yeah, unang-una, syempre manalangin tayo before tayo gumawa ng mga desisyon sa buhay. Yeah, yun lang naman, guys. Yun lang naman para sa akin. Like, I just wanna share this moment lang, and then to my YouTube channel, because you all guys is part of my life na, and gusto ko na i-document lahat ng mga pangyayari, and yeah, masaya ako sa naging decision ko. May mga panghihinayang akong naramdaman, panghihinayang, mga namimiss na mga bagay-bagay, like yung mga nakasanayan ko, yung dati kong school, namimiss ko sobra, mga ganun. Pero overall, I'm happy, and yeah, I think contented naman ako sa nagawa ko. Yun lang naman. Everyone, thank you so much for watching this video. Please do subscribe and like this video.